Sa ibang bansa, lead actor Opo, ka? Pero dito, hanggang support ka lang? Ikaw ang nag-design dati mong bahay na naka-Ines na. Paano nangyari yon? Meron bang panghinayang on your part na hindi kayo nagkatuluyan ni Ines? Magandang araw Pilipinas at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Astor Amoy. Sa araw nito mga kaibigan ay isa na naman pong special na celebrity ang ating makakakwentuhan. An award-winning actor, entrepreneur, na hindi alam ng lahat ay isang inhenyero. Mga kaibigan, hindi rin ito nawawalan ng trabaho. Mapapelikula man, mapa-TV series o kung ano pa. Mga kaibigan, let's all welcome Mon Confiado! Hello, Tita Astor. Hello po sa inyong lahat. Magandang araw at thank you for having me. Congratulations po sa inyo dahil isa kayo sa... age. No, I mean, isa kayo sa original, sa kauna-unahang, kumbaga, content creator ng ganitong klaseng talk show. The very first time I met this young man was in 1992. Diba? Yeah. The very first time talaga I laid my eyes on you. Talaga doon kita nakita, doon kita nakilala. Nakita ko to, medyo may pagka-shy pa ka pa noon eh. Yes, opo. Oo. That movie that he was part of, ito po yung Bakit Labis Kitang Mahal. Big hit movie sa Metro Yes. Manila Film Festival, Lea Salonga. And Aga Mulak. Grabe yun. Directed by Joey Javier Reyes. Yes, opo. How will I ever forget? Totoo diba? po yan. Isa yan sa mga kauna-unahang pelikulang ako napasama. At maraming salamat. At ikaw ang motivation nung time na yon. Bago lang po ako. Pero syempre, napapaligiran ka ng mga, kumbaga, mahuhusay mga veterano. Malaking bagay. At during that time, para sa isang baguhan na katulad ko, hawak nyo ang pelikula, nahihila po ako. At ako'y natututo, kumbaga. Maraming first in that movie. Yes. Isa rin si Ariel Rivera. Yes. That was his first movie. Chinchin Gutierrez. Oh, Chinchin Gutierrez. As Maria Jose Arnaldo, yes. ang kanyang real name. Correct, na diba? brother niya ako dun sa pelikula. Nakakatuwa po. Flashback bigla tayo, 1992. 1992. Pero gumawa ka pa ng isa pang pelikula na it was also a hit movie. Actually, dalawa ang entry mo noon sa Metro Manila Film Festival. Opo. Oh, yung isa, Shake, Rattle, and Shake, Roll. Rattle, and Roll, Four. Part 4. Directed by Peke Galiaga and Lori Reyes. That time, nasa episode ako ni Manilyn Reynes, ang guro. Yun po yung mga unang pelikula ko. Nagsimula po ako kina Direk Peke Galiaga. Yan ngang Shake, Rattle, and Roll Part 4. Magkasunod yan halos Dugo ng Panday ni Bong Revilla. Yeah. Kasabay niyan, habang sinushooting ko ang Dugo ng Panday, sinushooting ko din yung Bakit Labis Kitang Mahal Nun. Grabe ka nun, di ba? Kasi simula mo pa lang, pero sunod-sunod na kaagad ang proyekto Opo, pinagkatiwala sa'yo. lalo na po after nun kasi after Dugo ng Panday, naging director na rin yung kanyang production designer ni Direk Peke, si Don Escudero, Yes, na napakarami ko rin ginawang pelikula kay Direk Don Escudero. At nagsunod-sunod na after Bakit Labis Kitang Mahal, ginawa na ni Direk Jose Javier Reyes yung Guapings, The First Adventure. Yes. So tuloy-tuloy po yun. 1991. Opo. At lahat ng halos pelikula ni Direk Joey Reyes, siguro mga 30 pelikula po ang nagawa ko sa kanya, yung kanyang mga coming of age, launching movie ni Carmina Villaruel, launching movie ni Aiko Melendez, of course, ng Guapings, isa-isa nilo-launch ang mga artista during that time. Part po ako ng mga pelikulang yun. Napakaswerte mo. Was it pure luck or because ang tatay mo si Angel Confiado? Maaring kasama na rin po yun dahil ang aking father ay isang artista din mula pa nung LVN. Palagay ko nakakatulong po yun dahil isa sa mga kauna-unahang pelikula ko, nagdala lang naman ako ng sasakyan doon ako na-motivate at sinabihan ako ni Direk Elwood Perez na, anak ka pala ni Angel Confiado, ba't di ka umaarte? Sabi ko, Direk, nag-aaral po ako At mula noon, ang title ng pelikulang yon, Big Boy Bato, Kilabot ng Kangkalu, starring Chuck Perez. Yun po ang nag-break the ice sa akin sa acting. So, pero it was your after, first movie? almost. May parang isang maliit na eksena doon. Sinama ako ni Elwood Perez. Pero yun yung nag-motivate sa akin. And after a year, ayun na, napasama na ako sa Sunod-sunod mga pelikula ni Peke Galiaga. Okay,
Paano ka napasok sa showbiz? May kinalaman bang tatay mo rito? Wala po. Although ako ay lumaki talaga sa shooting dahil kami po second family ng aming ama. And during that time, medyo, alam niyo na, tinatago kami ng father ko sa kanyang tunay na pamilya. Dahil, yun nga, nagkaroon siya ng pangalawang pamilya. Hindi naman niya pwedeng pagsamahin kami. Every time na may shooting siya, kasama kaming mag-ina. Ako pa lang ang anak nun. So, yung buong childhood ko nasa shooting. So, malamang yun po ang nagtanim sa aking isipan. Na-expose ka at an early Pero hindi age. po ako child actor. Nandun lang ako sa shooting, kasama lang ako doon, naglalaro ako doon, nasa loob lang ako ng sasakyan, nasa hood lang ako ng owner type jeep ng father ko. Meron po siyang yearly during that time na passion play, Sinakulo, sa Cultural Center of the Philippines. I guess 12 or 15 consecutive years, nandun din ako. Yearly yan, lumaki ako sa cultural. So in other words, sinasama-sama ka talaga Opo. ng tatay mo. Siyempre, hindi ba nakakarating yun sa first family? Hindi po kasi yung first family, mga doktor, Mga abogado. professionals na, Opo, oo. mas, parang hindi sila sa showbiz. Oo. Yes. Kumbaga, ibang mundo nila. So, hindi, alam nila. No, I understand kung bakit ka talaga na pasok sa showbiz. Dahil ikaw ang kare-kare ng tatay mo. Opo. Dahil ikaw lang pumasok sa mga anak, di ba? Ako lang. Your father sa first family has 6 children. 6, opo. Okay. Sa Mother second mo? family, 3 po kaming anak. Okay, if I'm not mistaken, the second family, your mom was only 15 years old. Yes. Opo, grabe yung father snatcher ko. talaga ang tatay mo. During that time, ang nanay ko ay 15. Pero nung time kasi yun, medyo 60s, hindi masyadong... And your father was how old? My father was 50, 50. 35 years ang age gap. Opo. Nanganak sa akin ang nanay ko, 18 years old. So, yun Teenager nga. So, pa rin, batang-bata pa yung nanay ko. Nung nagkaanak ko, kaya, yun nga, kasama palagi sa shooting. May mga biruan nga po dyan, ang tawag sa nanay ko, pamangkin. Kasi kung ipakilala ng tatay ko, pamangkin ko yan. So, naging biruan na, pamangkin. So, yun po. And eventually, nakilala din naman kami ng first family. At dahil wala naman kaming masamang, kumbaga, di naman namin kagustuhan yon. Wala naman kaming inagaw sa kanila. Mga inosente kayo, mga bata Opo, at saka mahirap po kami. Hindi kami garbong buhay na ang isinusupport po sa amin ng father ko ay yung kinikita niya sa shooting. Marami pong apartments ang tatay ko sa Sampaloc, nakapag-invest siya. Never niyang ginalaw yun. Para sa first family yun. Sa amin, kung ano yung kinikita niya sa shooting, yun lang bilang ang artista. panggastos namin. Oo, bilang artista. As bilang artista. Oo. At hindi naman pinakikailaman din ng first family yun. Dahil, kumbaga, siguro sa thinking nila, hindi naman kailangan mag-artista ng father namin. Pang ano niya lang yan, pang gastos-gastos. How old were yung dad mo when he passed on? Nung nawala po ang father ko ay nasa mga 94 years old. Okay. Pero mas naunang nawala ang mother ko. Actually, wala naman siya sakit sa puso, pero biglang sumakit ang dibdib. Yun na, bata pa, 55 years old lang ang mother ko nung namatay. Pero before namatay yung mother mo, they got married, di ba? Yes, eventually, nauna pong So, nawala. naging legit kayo. Opo, naunang nawala yung first wife. Nandun din ako ng mga times na yun, hanggang sa burol, hanggang sa libing. And eventually, after siguro baka mga 10 years pa or more, pinakasalan din ng father ko yung nanay ko. And nandun kami. This time, tanggap na ng first family, Opo, yung mga anak, opo. yung mga kapatid mo. Sabi ko nga, wala namang masamang tinapay sa amin, kumbaga. At ako, during that time, nung nakilala ko yung mga kapatid ko, mas matatanda sa akin. Ako ang driver nila. Papunta sa... Ikaw ang kung saan. utusan. Ako ang utusan. Yes. Opo. Di ba? At masaya ako kasi syempre sabik ako sa pamilya, sabik ako sa father. At hindi na ikaw ang panganay. Hindi na masaya po ako noon. At nakakatuwa na magkakasundo kami at tinanggap nila kami. Kahit pa paano nasubaybayan ko naman yung karera mo in this business, talagang isa ka talaga sa pinaka-in-demand. Pag sinabi kasi nilang character actor, pag ikaw ang kontrabida sa isang serye o pelikula, you're a character actor. Pero but you are an actor. Hindi ka lang character actor, you are an actor. Ang maganda lang sa'yo,
nagbibida ka, there are movies na ikaw ang bida, pero at the same time, most of the time, kontrabida ka, di ba? Or support role ng bida. And yet, ikaw, hindi ka namimili ng proyekto na tinatanggap. Di ba? Na Hindi parang never kang na ayoko yan, gusto ko ganito. Mostly po kasi challenge sa akin yun eh. Minsan nga, ang liit lang ng role. Pero paano mo siya palalakihin, paano mong pamamarkahin yung character. Mostly, kontrabida. Iniiba-iba ko po. Physically, atake, the way I speak, the way I move, iniiba-iba ko in every project. Pero syempre, dahil sa dami, meron ding pagkakapare-pareho. Minsan kasi dito po sa atin, walang time to prepare. Yes, Syempre, yes. minsan ang shooting bukas na, ngayon pa lang ipapadala ang script, so wala ka ng time. Pero kung meron namang time, ayun nga po, ine-enjoy ko yung aking style, yung tinatawag na method acting. So, saan mo yun nakuha? bilang fan lang ng mga Hollywood actors like sina Christian Bale, sina Gary Oldman, nakikita ko, iniiba nila yung look nila. Nagpapapayat, nagpapataba, nagpapakalbo, nagpapaitim. Sabi ko, ang galing nitong mga Hollywood actors na to. Although kahit sa Hollywood, bihira naman yung mga gumagawa nun. Na-inspire po ako at ginawa ko rin. Medyo mahirap lang kasi syempre, kailangan ng oras, kailangan ng Mahabang dedication. panahon, oo. Kasi ang hirap magpapayat. Yes. Ang hirap magpataba. O like yung isang pelikulang ginawa ko, hindi lang isa, marami po. Nagpapaitim talaga. Bihira po ako mag-makeup eh. Pumapasok ka doon Yes, sa sa character character. mismo Correct, na-experience mo siya. Ang explanation ko po kasi dyan, parang kunyari ang role mo driver. Paano kang aarte ng isang driver kung hindi ka marunong mag-drive? So, dapat matuto kang mag-drive. Ang hirap naman na ginaganong-ganon mo lang yung manibela. Yes. So, dapat alam mo. Actual. So, kung gaya ng mga karakter namin sa General Luna, nag-aaral kaming mga bayo. So, ito pong isang pelikulang ginawa ko kay Direk Paul Soriano bilang The Fisher o Fisherman, mangingisda. Isang buwan po ako sa Ilocos, kasama ko mga mangingisda. So, ang itim mo doon? Ang itim. Oo. Opo. Nag-trending nga yung isang pinost ko doon na nagbabalat yung buong katawan ko kasi talagang nakabilad. You were into the character talaga. Opo. A month before our shoot, nasa location na ako. Isang buwan bago kami mag-shooting, nagpapaitim na ako, nakikisalamuhan na ako sa mangingisda, nangingisda Pati kami. yung character para absorb. Para ma-imbibe ko po siya. Meron po akong ginawang pelikula, nagpapayat ako ng 40 pounds. Wow. 40 pounds, humpak. Ang title nun, The Diplomat Hotel. Doon ako natulog sa Diplomat Hotel sa Baguio. The entire shoot, alone. Hindi naman po hotel yun ruins yun tsaka horror Yes, yun yes, Ano yun kumbaga, Grabe ka. nandun ako, nagagalit nga si Gretchen Barreto sa akin. Sabi, bakit nandiyan ka? Okay lang. Pero pinanindigan ko na lang kasi nasabi ko na. Actually, pagdating ko sa Diplomat Hotel, nakakotse. Sabi ko, tutuloy ko ba ito? Nakakatakot. Hindi na ako binigyan ng accommodation dahil sabi ko, doon ako matutulog So, pinanindigan ko na. Oo. Meron pong, yung pelikulang ginawa namin kay Direk Brillante Mendoza, yung Captive, nagpaitim din ako doon. The entire shoot, hindi ako naliligo. Hindi nila alam. Grabe. Pero although sunod-sunod po ang shooting noon, Buti hindi ka nangangamoy. hindi naman, hindi ako pawisin pero Makati. Oo. At summer noon Oo. So yung init at saka yung kung nagla-line ako, yung aburido nandun na. Kala nila kumukunot ako, hindi normal ko na kasi ang kati. So ganun, hindi ko tinatanggal yung combat shoes ko kahit natutulog. Di ba Maramdaman ko mahirap? siya talaga. Mahirap, pero iba po yung as an actor, as a performer, as an artist, iba yung fulfillment Iba yung Ikaw lang yata yung gumagawa ng ganon sa nabalitaan, sa babalitaan. yung ganitong medyo malalim. Tama po kayo, si Jake Cuenca, nagpapapayat. Pero I don't think natutulog siya sa location. Or hindi ko lang alam, baka rin. Marami pa po. Meron kaming ginawa sa Mindanao. Pati putik, kinakain ko. Kasi nakalublob akong ganun. Sabi ko, pag action, ang ganda nito. Kasi patay na ako I-reveal buhay pa pala. Pag ganun ko, kinain ko yung putik, sinusuka ko kung ganun. Binuluwa ko yung putik. After take, sabi nung caretaker, positive po yan sa, ewan ko, something, nakalimutan ko yung scientific name, na parasite, parang mga amoeba, ganun, na kakainin yung utak mo. So, hindi ako nakain. So, turok ng mga vaccine, ang dami, 10 yata yung tinurok sa akin.
So para ako naka-drugs. Recently lang, nagpapasalamat ako dahil napakarami kong nomination dun sa pelikula, yung Nanahimik ang Gabi. Oh, pag Metro Manila Film Festival last ni Ian year. Veneracion Yes. Heaven at saka ako. Or a month before our shoot, nasa Baguio po ako, namundok po ako dun. Alone. Sa Kumbaga isang... nauunang ka ahead of everyone. Hindi po doon ang location namin, pero ang location sa pelikula, binabanggit Norte. Napili ko lang yung Baguio kasi hindi masyadong mainit. Yung karakter po kasi, 40 araw at 40 gabi siyang naglakad papuntang Norte. Kasi hinahanap niya yung anak niya. Yun yung kwento ng Nanahimik ang Gabi And hindi mo maintindihan kung baliw ba yung karakter, taong grasa ba yun, baliw ba yun. Kasi 40 araw naglakad Biglang pumasok sa isang bahay. Panot! Sabi ko kay Direk Hugo Pray ko, Direk, okay lang bang panutin natin yung dito ko? Actually, pinalo ng pulis yun. Kaya putok yung ulo ko, ginawa ko, minayti band ko. Kasi syempre, wala akong pang gamot. Minayti band ko para dumikit. Ganun yung karakter. So, iisipin mo, baliw yung karakter. Or kung totoo ba ang sinasabi niya. Kaya ang ganda nung... And for my you preparation... won for that, you won Best Opo, Supporting nanalo po ako Actor ng Best Supporting Actor sa Metro Manila sa Metro Film Manila Film Fest at nominated ako In all sa the mga ibang bodies. award-giving bodies recently. Yes, di ba? Nomination is already, Yes, parang, opo. it's already an honor, di ba? Yes, hindi naman palaging nanonominate. Siyempre, pagka nanominate ka, isang karangalan na po yun. Dahil ang daming pinagpipilian, ang daming mga mahuhusay at magagaling na actors at mga proyekto. More or less, ilan ang acting awards na naiuwi mo? Yung pong sa major, yung mga dito sa atin sa Pilipinas, I guess mga 5 o 6. Pero mga nominations, siguro nasa mga 30 nominations. Natatangi sa akin yung FPJ Memorial Award ng FAMAS na ibinigay sa akin. Yes, Nakakatuwa lang po na makatanggap ng ganon kasi bihira din yun dahil pinagpipilian yung ibibigay nun kasi ang basihan po, syempre FPJ, Action, Hari ng Pelikulang Pilipino. During that time, napagdesisyonan po ni na Senator Grace po at ng kanyang pamilya, nung nabubuhay pang reyna ng pelikulang Pilipino na si Susan Roses, pinagpasyahan nilang ibigay isang character actor na katulad ko dahil sabi nila mahal na mahal ng father namin yung mga character actors. Magmula kina Paquito Diaz, kina Dick Israel, Max Alvarado. Yes. Parang tribute na namin Romy yan Diaz, sa ano. At sa tingin namin, ikaw yung isa sa nagre-represent ng mga character actors dito sa atin sa Pilipinas. Kaya iginagawad namin sa iyo ang FPJ Memorial Award. Advantage ba ang pagiging in-demand mo or lead villain ng mga proyekto, either TV or pelikula? Mas in-demand ka doon kaysa sa pagiging bida? Opo, kasi syempre, ikaw ang villain. Kumbaga, hindi naman ikaw ang binibenta walang pressure. Maging successful o hindi ang project, the next project, nandun ka uli. At sa akin po kasi, mas challenging talaga yung kontrabida Kunyari, kontrabida ako ngayon. Bigyan mo ako ng isa uling kontrabida, tatakbo na kaagad yung isip ko na okay, ito yung gagawin ko dito as kontrabida, pero ano ba yung gagawin ko doon? Alam nga namang ito na naman. So iniiba mo talaga Iniiba ko po. Yun talaga yung number one basihan ko. Physically, kasi madaya na kaagad pag physically. Kumbaga, etong Mon Confiado na to, as kontrabida, syempre, pag tumingin kang ganyan nakakatakot, pero kalbuhin mo ko para doon sa isang pelikula. Yun lang din gagawin ko. Iba na Mas lalo, oo. Iba na kaagad. Visually. Right. Kung kalbo siya, at syempre, lalagyan mo na ng mga mannerism, ng mga ano-ano, as kontrabida. Pero hindi na po uso kasi ngayon yung mga magagalaw na kontrabida. Pero ikaw talaga, inaaral mo talaga ng gusto. You get into that character. Opo, di ba? opo, Pinaghahandaan mo talaga. Opo, at saka hindi po ako komportable. Kunyari, pupunta akong shooting, hindi ko memorize yung lines. Actually, before the shoot, the entire script, drop script na po ako. Kunyari, nag-meeting tayo ngayon, re-request na ako ng isang buong script, i-memorize ko na lahat ng lines ko, pag-aaralan ko na, pagdating ng shoot, kahit ano pong eksena kunan mo dyan, ready ako. Ready na ako. Kumbaga. So, ang sarap, ang dali ng trabaho, para sa akin, ang dali rin. Pero syempre, kailangan ng preparation. Kesa yung dun mo pa lang po i-memorize. Ang hirap kasi, pagka yung dun pa lang May ginawa kang pelikula sa Korea. This is a Korean film. Markado ang role mo doon. How were you chosen na maging part ng pelikulang yon? Audition po.
Actually, lahat po ng mga international films, audition. Hindi Yes. pwede, hindi naman nila tayo kilala. Yes. Oo. Pero ako po ang huling-huling nag-audition dun sa Korean film na What's yun. the Kasi title? The Golden Holiday. Yes, The Golden Holidays. Yes. Hindi ko po alam na may audition. Nag-audition na sila. Dito yun, ang sa audition Pilipinas dito, okay. dito. Kasi hinahanap nila yung character na yun. Kumbaga yun ang main villain eh. Eventually, meron pong pinapa-audition sa akin na maliit na role, isang eksena lang, mafia leader. Yun ang pinaread sa akin. So, ni-read ko. Actually, hindi. Usually sa audition, reading. Pero ang ginagawa ko, minimemorize ko siya. Wow. Para pagdating doon, Oo. syempre, impress agad ang mga foreigner dahil Yes. draft script. Yes. Tapos mas magandang tignan pag hindi ka Natural. nagbabasa. Oo, natural. Opo. Oo. So, nagulat kasi draft script. On the spot, sabi, can you read this character, these lines? Yun na pala yun. Yun na pala yung main villain. Kasi nga, dahil din-rap script ko siya, sabi ko, can you give me 5 to 10 minutes? So, akala magsi-CR lang ako, pero actually, minemorize ko na naman uli yung ano. Galing, ang bilis mo pala mag-memorize. Yan po ang nagagawa ng theater. Okay. Kasi nga, na-train ako sa entablado, sa theater. So, memorize ka agad. Ayun na naman. So, nung may mga pinagawang, nagkataon, yun po ang forte ko eh. Yung ngumingisi pero ngising demonyo, Yes, ngising yes, aso. yes. Oo, kumbaga sanay na sanay ang ka na galing ko doon eh. 30 taong ko nang Yun ang hindi nila alam. 30 taong ko nang ginagawa yun eh. Gulat na gulat yung mga Koreano na nakangisi akong ganyan eh, pero demonyo. Biglang biglang nag-decide. May nakakas po doon yata sa anong yun. So parang pinag-swap o ewan ko, ni-rotate kami. So nakuha ko po yung role. Napaka gandang experience po na makatrabaho ng yung mga Korean eh. Ang daming, meron pa nga po akong post doon na nag-trending kasi nung nag-shooting ako sa Korea, sabi ko I envy Korean cinema. Grabe sila doon, originally kasi yung eksena ko dito lang sa Pilipinas, dadayain lang, isang motel, may pinatay, pero actually ako rin yung pumatay doon. Iniimbestigahan ko kunyari. Gusto nung Korean director nakakapag-camera movement. So hindi makakagalaw kung doon sa actual location. Naghanap ng studio. Parang sinisingil yata nating mga Pilipino dito 1.5 million per day. Oo. So nahalata na ang mahal naman. Madaling sabi, parang nag-decide sila, sa Korea na lang shoot. Dali na lang yung artista doon, walang 1.5 yun. No, mas mura pa. Pinadala ko doon. Nasa Busan na studio kami. Libre pala. Ang shooting sa Korea, nag-aagawan pa sila, 'di ba? Dito sa atin, kung sa probinsya may bayad eh. Doon nag-aagawan pa yung mga mayor, dito kayo mag-shoot kasi napopromote yung lugar Yes, eh. oo. Yung studio nila na napakaganda. Industry kasi sa kanila yun doon, inaalagaan nila eh. oo. Napakaganda, free. Grabe yung studio. Tapos na-discover ko na rin na as early as elementary, may film subject na pala sila doon para sa mga bata. Supported by the government Opo, yun. yung Oo, gobyerno, yes, yes. napakaraming proyekto, talagang kung may potential yung script mo, bibigyan ka ng funding para magawa mo. Pinagpo-post ko, nag-trending. So, napakagandang, at yung palang mga kasama kong artista, Mga sikat na superstar po pala yung mga, sina Kwak Do-won. Oo, pinagkakagaluhan sa Opo, Korea. oo. sobrang nagulat ako na nagtitilian yung mga although may mga edad na yun eh. Hindi naman ito yung mga K-pop na Yes, na Korean na celebrities. And of course, there's also another movie na ikaw namang bida with an Italian actress. Opo, na-shoot ko yan sa LA, although hindi pa yan na-i-release yung Turncoat. At meron din akong ginawa nun sa LA na na-i-release naman sa Amazon Prime, USA and Europe, yung Stateside. Ako rin yung lead actor doon. Ano naman ang role ko doon? Homeless naman. Kumbaga, kumbaga squatter ako. Sa bangketa ako nakatira. Kasi TNT. Sa ibang bansa, lead actor Opo, ka? Pero dito, hanggang support ka lang? Di ba, how strange. Sarili mong bansa, sarili mong bahay. Minsan po kasi ganun di ba? Katulad po ni Dali De Leon. Ngayon, Yes. pinagkakaguluhan, di ba? Yes. Ang nagbigay ng break, taga-ibang bansa. Correct. Pero ngayon, superstar na si Dali De Leon. Di ba?
Si Soliman Cruz, ganun din, nagiging superstar na rin. Oo. So, minsan, parang kailangan pang ibang... At hindi pa yon. Meron ka pang Japanese movie na ginawa. Opo, actually, meron kaming Japanese film na natapos na hindi pa rin na i-release, intended for International Film Ano namang title Festival. nito? Ang title niyan ay Dito. Dito. Tagalog. Oo. Dito. Oh, Kasi yes. bida naming Japanese nagtatagalog kasi naging taga dito na siya sa Pilipinas. Pero ang character niya ay boxer. Ako ang trainer niya doon sa pelikula. Oo. Napakaganda. Isang kwento ng mag-ama na Japanese. Abangan niyo po yan. Dito. Japanese, Korean, US. Galing, galing, galing. Ako nakaka-proud. Ako napaproud ako. Bukod kay Dali, of course, bukod kay Dali, ikaw, si Soliman Cruz, na may, I think nasa Japan ngayon si Soliman, doing an international movie. Yeah. Ruby Ruiz. Yes. Nakatrabaho lang naman niya si Nicole Kidman. Wow, O, di ba? yeah. She did that project in 2020. Long before na nakapag-audition or natanggap si Dali De Leon. Pero ngayong month pa lang ipapalabas. Yes, congratulations. Galing, Ang galing no? ng Pilipino. Dapat- Actually, nung nag-shooting ako sa LA, yung mga nakatrabaho ko doon ng mga American and Hollywood actors, nagtataka sila na kaya nating umiyak. Split second. Ng on the spot. Kasi Oo. nagkikwentuhan kami. Tapos, on set. Tapos, drama yung eksena ko. Pagbalik ko, parang takanta sila. Oo. Kasi trained tayo dito Oo. Sa teleserye, hanggang madaling araw, umiiyak yung mga artista natin. Oo. Di ba? Naglilinya kahit na walang tulog. Trained na trained tayo. Sa mahabang oras sila. After 8 hours, wala nararattle na. Hindi na makapag-dialogue. So, iba ang training ng mga Pero hindi Pilipino. natutuwa ako. I'm so proud of you. I mean, at Thank you iba mo po. pang kasamahan sa industriya na talagang, I consider you underrated actors. Ikaw, si Soliman, even Dali De Leon, at saka si Ruby and several others. Yes. Marami pang gumagawa ng international movies pero hindi lang nabibigyan ng recognition. Opo. Lalo na dito sa atin, di ba? I guess, eto na yung simula. Sana. Nasimula na ni Dali De Leon. Medyo napapansin na tayo. Nasa Oscars na nga tayo. Nasa international map na Opo, tayo. palagay ko ito na ang konting push na lang, konting sipag sa mga audition. Nagpapasalamat din ako kay John Arcilla. Oh yeah, Kasi- John is another one. Yes, Oo, kasi oo. binuksan niya ang Pintuan. ang pintuan sa General Luna. Yes. Medyo napansin na kami ng mga theater actors, mga character actors, underrated actors, nabibigyan na ng break. Yes. Pinagkakatiwalaan na. Nabanggit mo yung pagiging theater actor. Ikaw kabaliktaran, di ba? Kasi yung iba, nagsimula, like of course, sina John Arcilla, theater Apo. yun eh. Sina Ruby Ruiz, theater yun. Si Dali, theater din yun. At Apo. saka si Soliman Cruz, theater Yeah. din yun, di ba? And so many more. Pero ikaw, Pabaliktad. baliktad, nasa mainstream ka na, TV and movies, saka ka nag-crossover sa, Opo. saka ka nag-crossover sa Opo. theater. Ang nangyari kasi, syempre, kung ano yung unang break na naibigay sa akin, katulad nga ng Bakit Labis Kitang Mahal, film, doon ako nagsimula. And eventually, nag-TV ako. Dahil wala nga pong film school dito sa atin, yung theater ang parang naging eskwelahan ko ng acting. So, kaya ako sumali, ang una kong theater project ay sa Dulaang UP. Yung The Trial. The Trial ni Andres Bonifacio bago siya ipapatay ni Emilio Aguinaldo. So, marami akong ginawang mga stage play sa Dulaang UP, Gantimpala, even yung mga independent hanggang sa mga ibang schools, hanggang Holy Spirit, umaano po ako dyan, gumagawa ako ng stage play. Kahit yung mga production ni Nino Mulak, bilang director ko, yes. So, So, marami rin po akong ginawang mga stage plays. hindi ka ba nanibago? Kasi iba kasi ang discipline ng stage Ibang-iba po. Ibang-iba, di ba? Apo. Like ikaw, mas laking mainstream. Pelikula. Pelikula at saka television. Tapos sabi ko nga sa'yo, nag-crossover ka nga sa teatro. Opo. Iba ang discipline, hindi ka ba nanibago? In terms of adjustment. Well, medyo. Kasi, syempre, katulad din ng mga binabanggit natin na galing naman sa teatro at mag-film. Kasi, Yes. syempre, Aha. big movement sila. Right. Pagdating sa pelikula, hindi ka naman pwedeng malaki. So, kasi nakaka-extreme close-up, etc. Sa akin naman, ganun din. Syempre, pagdating naman dun sa theater, malaki. Pero magkaiba pong medium Ibang
Iba ang film, iba. Kasi ang theater, nire-rehearse ng 1 buwan, 2 buwan. Pagdating doon, tsaka kasasalang. Ang pelikula, walang rehearsal. Minsan nga on the spot eh. On the spot. Oo. Diba? Tapos hindi sunod-sunod. Ang stage play, Tuloy-tuloy. chronological eh. Yes. Mula sa scene 1, bebuelo ka hanggang yung highlight, kargado na yung emotions mo. Eh dito sa pelikula, ending agad ang kukunan, highlight agad. So dapat, kaya mo siyang pagtagpi-tagpiin sa isip at idudugtong mo yon sa imagination mo para pagdating doon, alam mo yung pinanggalingan. Which is harder to do. Ako film eh. Film po. TV madali kasi although hindi rin siya madali. Pero ibig ko sabihin, isang eksena tutuhugin. Ang film kasi may close up, may medium shot, may full shot, may reverse. Ulitin mo nang uulitin. Kung yung emotions mo, paano mo maho-hold yun? Minsan, kalahating oras, hanggang 1 oras, hanggang 2 oras, nagsiset up, nag-iilaw. Tapos ikaw nasa isang sulok, minemaintain mo yung emotions na wag bumitaw. Para pagdating ng close-up o yung medium shot, pareho, nandun pa rin. Medyo mahirap po. Maraming hindi nakakaalam na nakapagtapos ka ng civil engineering sa Mapua. Opo. Kahit ako nagulat eh. Nagulat yun. Nobody knew. Diba na isa kang civil engineer pero ang kaibahan lang doon, hindi ka nag-take ng board. Hindi na po. Hindi ka nag-focus na doon. Kasi during that time, yun na po yung nagsisimula akong magpelikula. Inagaw na ako ng industriya, kumbaga. And na-realize ko rin na parang talagang mas mahal ko ang pag-arte. So yun na yung nag-theater na ako, nag-focus na ako sa acting. Yun na talaga yung pinurso kong gawin. Hindi ko naman nakalimutan yung aking profession kasi yung pong aming mga negosyo, katulad ng aming mga comedy bars, ako po ang nagde-design ng aming interior, ng structure, kahit po yung bahay ko na naging bahay ni Ines. Ako po ang nag-design nun, yung bahay ng sister ko, at yung aming mga yung resort ibang properties, yung aming resort, yung aming hostel po sa Cebu. Nagagamit ko din naman siya, pero pang personal lang. Pero believe ako sa iyo kasi yung iba kasi, not for anything, marami sa inyong mga kasamahan sa industriya na kapag wala na sa limelight, walang-wala talaga. But in your case, at a young age, natuto ka mag-invest. Opo, yung father ko kasi ganyan din. Mahilig mag-invest, mahilig bumili ng properties. Meron din akong mga, kumbaga, pagbagsak o pagda-down, kumbaga, Part especially yan, nung pandemic, di po ba? Part yun. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na yung aming comedy bar for 20 years, sinara na namin kasi nag-aabono na kami. May mga may mga kumbaga Ups and downs. downsides din ng buhay. Ang mahalaga, sabi nga nila, 'di ba, yung marunong talaga sa buhay kahit kailan hindi maghihirap kasi marunong kumbaga kaya niyang gawa ng paraan. Okay. Na-touch na natin ang yung acting career, na-touch na natin ang yung profession. Dati, bilang engineer, na dapat kung hindi ka pala napunta sa acting, malamang na isa kang successful engineer ngayon, di ba? I think we've touched everything except one. Natawa ako dito. Parang alam ko na yung pupuntahan. Masyado ba yan? Ikaw ang nag-design dati mong bahay na naka-Ines na. Paano nangyari yon? Ines Veneracion po ito, mga kaibigan. Wala po. Yung aking bahay na dinesign, binenta ko po kay Ines Veneracion. During that time kasi, naghahanap siya ng bahay. Maghiwalay na kami noon Oh, yes. May anak na siya. At yung pong anak niya, napamahal din sa akin. Para mo lang para ko na rin anak. sariling anak. What's your name? Kayla. Kayla, Princess tama. Kayla. Kayla. Sabi ko, nag-shift kami ng business, i-invest kami sa Cebu. Baka gusto mong bilhin na lang tong bahay na to. Nag-down siya ng konti, hinulugan niya, eventually, naging kanya na po. At masaya naman ako kasi, kumbaga parang na rin Ang ganda ng bahay, puro glass, di ba? Opo. Oo. At saka high ceiling, di ba? High ceiling. Iniba lang ni Ines, siyempre yung design na ayon sa taste niya. Oo. And speaking of Ines, matagal naging kayo I don't know, siguro naman hindi mo ito makakalimutan. In one of your interviews before, inamin mo na, nung magkabalikan kayo, kasi nagkahiwalay kayo for some time, pero nagkabalikan kayo, inamin mo in one of your interviews na
gusto mo nang pakasalan si Ines? I guess yes, pero... Hindi guess, inamin mo yon. Hindi. Opo. Kasi syempre naman, Diba? during that time, wala naman akong masamang kumbaga intensyon or hindi ko naman alam kung anong mangyayari. Kaya lang minsan kasi hindi natin masabi yung mga pong kasal na at mag-asawa na naghihiwalay. Totoo naman. So naiba ang aming path, nag-iba ang aming track. Masaya naman ako para kay Ines. Ako naman matandang binata. Hindi, yun ang pinagtatag. Masaya din naman ako. Hindi, you're a very successful actor and businessman at the same time. Pero and yet, wala ka na yatang planong mag-asawa or magkaroon ng sarili mong pamilya. Kaya mo nang buhayin eh. Parang at my age kasi, parang napag-iwanan na, tita. Hindi. Of course, oo. Hindi ko din po alam, pero siguro naagaw na ako talaga ng acting na kumbaga nabuhos na yung oras ko doon. During my kabataan kasi, sabi nga ni Ines, isa sa mga reasons kaya naghiwalay kami. Babaero. Sumakit ang ulo niya. Kumbaga parang napagdaanan ko na yata lahat. Na na ako doon sa Graduate ka na sa stage na yun. Graduate na ako sa stage na yun. Tapos hinihintay ko na lang kung may dumating. Hindi naman natin yan mapipwersa. Hindi naman pwedeng, huy, ikaw na lang asawa ko Parang ganon. So, you're just so focused kasi sa career mo. Nakikipag-date din naman ako recently. Pero yun nga, dahil siguro hindi ako naka-focus doon. Ako yung naka-focus sa acting ko at ini-enjoy ko yung mga blessings na dumadating. Naka-focus na ako doon. Saka instead of you having your own child or children, nanghihiram ka na lang ng anak ng may anak. Naku, masaya naman. Anak ni Ines. Ines na very close sa iyo, para ikaw yung father figure eh. Opo, nakakatuwa naman and thank you sa pagtitiwala. Siyempre, hindi ko naman inaangkin o kumbaga pero kino-consider kong parang daughter ko yung bata. At masaya na ako sa gano'n na Pero at saka hindi lang, at saka ang ganda-ganda ng relasyon yun ni Ines. Di ba? Nagkahiwalay man kayo. Best friends kami. Teka muna, hindi ka ba pinagsiselosa ni Brian, ng present partner ni Ines? Hindi naman po. Hindi naman siguro at wala namang ipagsiselos. Kasi transparent naman yun. Nakikita niya. Talagang magkaibigan lang kami ni Ines. Kumbaga, yung concern ko lang minsan doon sa bata, pagka kailangan ng tulong ko, hanggang sa school nga minsan. Ikaw naghahatid. Ako naghahatid. Ikaw nagsusundo. Opo. Sa ganun naman masaya na ako. And she's very, very close to you. Opo, kasi makikwento ko lang, during time namin ni Ines, ayokong bata, ayoko ng magkaanak, baka isa nga yun sa reasons kaya kami nagkaiwalay. Hindi ako masyadong, alam niyo na, yung happy-go-lucky na lalaki na ayaw ng responsibilities. Right. Pero nung dumating po itong batang to, 100... in-embrace mo? Oo, umiba yung aking pananaw. Kumbaga, parang nagbago yung pananaw ko sa mga bata. Very sensitive na ako ngayon sa mga bata at parang naramdaman ko yung kakulangan ko as a human na kasi nga wala akong anak. Nakita ko doon, na-experience ko during that time kasi wala naman na si Ines at yung daddy ng bata. Ako ang kumakarga. Minsan may punta kaming mga abroad, Hong Kong, Bangkok. Sinasama mo talaga si Kayla? Opo, kasama si Ines nung time na yon. Karga-karga ko kasi hindi naman papayagan na ako lang ang kasama ng bata. Napamahal sa akin. So parang nakita ko yung pagka-father figure ko. At nakatulong din yun bilang artista. Kasi dati hindi ko alam paano mag-portray ng father. At saka doon sa bata pati, di ba? Yun naman yung goal. Yung kawalan ng physical, ng presence ng biological father niya. Opo, pinunan ko kahit papano. So, natutuwa po ako doon. Paano nyo na-maintain ang magandang pagiging magkaibigan nyo ni Ines through the years? Parang mas effective kami pag magkaibigan lang Pagka kami nag-aaway kami. Hindi naman yung away na syempre, selosan, yung maraming ganon. Ito wala Walang selos. Syempre, ang concern ko lang, dahil mahal ko yung anak niya, dapat maging okay siya. Kasi pag may nangyari sa kanyang masama, malulungkot yung bata, malulungkot din ako para sa bata. Ang sarap ng pakiramdam niya pag nasa iyo yung bata Alam niyang maalagaan mo, hindi mo pababayaan. Alam niya kasing mahal na mahal ko at alam niyang hindi ko, yung mga kapatid ko nga parang sinasabi, hindi na nila ako makausap pagka nasa akin na yung bata o pagka, kasi for a time, pumupunta yung bata, kinukuha ko yung bata nasa kondo ko, pinapasyal ko. So, pagka nandun,
kampante naman siya na hindi ko talaga pababayaan. Meron bang panghinayang on your part na hindi kayo nagkatuluyan ni Ines? To be honest, wala po, Tita Aster. Hindi, tinanggap ko na eh. Kumbaga, I guess ito yung the best. The best din yun para kay Ines, the best din para sa akin. Kasi kaya nga kami naghiwalay. Hindi kami... Nagka-clash kayo when nagka-clash you're together. Kami. Oo, eh. Oo. Merong certain point na hindi kami magkasundo eh. Siguro naman kung akong ang boyfriend mo, asawa mo, Tita Aster, titira sa location ng isang buwan. Oo. Parang ang hirap naman nun. Paano ka maintindihan? Paano ka Pero pareho naman maintindihan? kayo taga-industriya. So you're supposed to understand each other. Pero syempre, Iba. hindi lang yung Iba pa ganon. rin. May Hindi ibang pa rin. angulo pa yon. Baka isipin, kasama mo lang yung leading lady dyan eh. Yung mga ganon. Sino mas seloso sa inyo dati ni Ines? Ay, si Ines, grabe. Talaga? Oo, Kasi nga babaero. doon ko ka nga, naramdaman no? na napakagwapo ko, Tita Astor. Kala mo, Oo. kala mo si Yolo Pascual yung boyfriend niya. Pero yun ang ano niya eh, yung sabi na talagang, naku, chick boy ka nga daw. Ayaw ko, Pero- tama Ines, di ba? At least masaya na po ako. Yun, ang pinag-iusapan natin na to, Tita Aster, 15 years ago. Yes. Oo. Kumbaga, Kaya nga ganun kayo ka ano na eh, kakomportable, Opo, di ba? Malayo mahabang panahon na ang dumaan. Tinakbo. Ako ay kampante na at masaya na para sa kanya. Meron na po siyang mga anak. At ako naman masaya rin bilang single. Pinili ko ito. Ano naman ako? But you're Walang- not closing your doors. sabi ko nga, hindi naman natin masasabi. Who knows, baka someday may ibigay ang Lord. Okay lang. Pwede ko bang banggitin ng isa sa mga naging girlfriend mo? Opo, Naging wala naman. dating actress din, di ba? Dating actress si Juliana Palermo. Hindi ba siya ang naging cause ng paghiwalay niyo ni Ay, hindi Ines? po, hindi po. Nung naging kami ni Juliana Palermo, wala kami ni Ines during that time. Okay. Yun nga lang, na naghiwalay din kami ni Juliana, nagkabalikan lang din kami ni Ines nung time niya. Pero si Ines talagang pinakamatagal mo naging girlfriend. Apo. Di ba? Pero kaibigan, si Juliana, lahat po ng exes ko, best friends ko. Sila lang ba dalawang taga-showbiz or hindi lang talaga namin alam? Yun lang silang dalawa lang alam namin. Di ba? Tita Aster, sa edad kong ito, lahat ng mga yan may asawa na. baka ako'y ma-intriga pa. At Hindi naman tayo nang-iintriga eh. Kasi past na to pinag-uusapan. This is your life story anyway. Opo. Di ba? yun Pero hindi lang, naman, yun- hindi lang silang dalawa ang from showbiz. Sila lang dalawa ang prominent. Hindi ka makasagot. Hindi, in other words, napaka-discreet mo. May Pero ganito. sabi mo nga, underrated eh. Kumbaga, hindi naman kasi ako sikat, kaya Oy, kaya naku, hindi nyo alam. Napaka-humble mo naman. Sabihin mo na lang sa akin off-cam. Idudugtong ko na lang kung ayaw mo sa akin sabihin ngayon. Hindi. Pero as I've said, masaya po ako sa kanila, kaibigan ko sila. Thank you sa kumbaga walang masamang tinapay kahit na kami hindi nagkatuluyan, hindi nagkaintindihan during that time. Pero minahal mo sila lahat. Oo naman, syempre. Pero hindi sabay-sabay. Hindi sabay-sabay. Walang overlapping. Wala po. Okay. Grabe naman yun. Babaerong babaero. Napakagwapo naman ni Mon Confiado pag ano, Talagang para ano. namang papayag na sabay sila. Why not? Ang daming gumagawa ng ganyan, di ba? How do you see yourself 10 years from now? Maarte pa rin po. Sana lang, ang goal ko talaga at least maging, at least kalahati lang nung Eddie Garcia, masaya Always, na ako. no? Si Tito Eddie Kumbaga, talaga. ibang track nga lang po siguro yung, kasi ibang Tito Eddie Parang ganung, ang gusto ko pong puntahan yung hanggang tumanda ako, nandyan pa rin sa industriya natin. So, aktibo ka pa Hanggang rin. mamatay, aarte po ako. Parang wala na po akong makitang ibang ibang gagawin maliban sa pag-arte. Aside sa acting, anong isang bagay magpapayak sa'yo, Mom? Pamilya siguro. Very, very close ako sa mga kapatid ko. Si Kai, yung aking... Yung sumunod sa'yo. Opo, yan ang para akong nanay yan Matatawa ka nga po sa amin kasi walang araw na hindi kami nagte-text sa isa't isa. Ang bahay namin magkatapat. Sa kanya ako nakikikain kasi wala naman akong pamilya. Oo. Si Kai ba may pamilya na? Meron na po. Okay. May mga anak siya. Yung mga So, may mga pamangkin may ka mga na? pamangkin ako doon. Oo. Hindi ba Very close din sa akin. Okay, yung mga pamangkin mo, hindi ba nagsiselos dahil sa attention na binibigay mo kay Kayla?
Hindi po. Iba, magkaiba? Close din sila kay Kayla eh. Oo. Ano nila, kumbaga yun ang ano na. Kasi may mga ano na rin. Parang anak-anakan mo kasi si Kayla eh. Opo. Oo. At saka alam nila talaga Old is Kayla now? 12? 12. 12 na, yes. So, 12 na. Grade 7. So, yung mga school activities ba ni Kayla, pinupuntahan mo? Opo. Talaga? Even graduation. Wow. Ako ang nandun. Kasi si Ines, busy. Oo. Natapat, may shooting siya. Napakaswerte naman ni Ines. Ako ang nandun sa graduation. Mga events niya na even itong uwian niya nitong mga bumabagyo in a few days, ako sumusundo. Tapos yung school bus niya kasi hindi sakto yung oras kasi meron siyang parang tutoring subject. Ako sumusundo. No, napakaswerte naman ni Kayla at napakaswerte rin ni Ines, di ba? Kaya nga, the last time I spoke with Ines, sabi nga niya na, of course, she feels so happy and proud na mahal mo si Kayla na parang isang anak. Di ba? At saka maganda nga, sinabi nga rin niya na maganda, of course, ang relasyon nyo, na maintain nyo, maging maganda yung relasyon. Like what you said, mas maganda kayo, you're better off as friends than as lovers. Di ba? Opo. Oo. Totoo yun, mas okay kami ngayon. Kayla is watching right now. Anong mensahe mo sa kanya? Well, Kayla, anak, thank you so much sa pagtanggap mo sa akin bilang iyong daddy. Of course, alam ko naman na mahal mo rin ang iyong biological daddy. Ako'y inspired at very thankful. Ipinapakita mong kabaitan at pagmamahal. Mag-aral ka lang mabuti and alam ko, kayang-kaya mo lahat. Napakatalinong bata. Thank you. I love you, anak. Kay Ines. Ines! Thank you, Ines. And congratulations, napakaganda ng mga anak mo. Ang wish ko lang magtuloy-tuloy lang yung kumbaga mga blessings sa'yo, sa family mo, kay Brian, kay Kayla, and kay Gianna. Congrats and thank you. Sister mo, tsaka younger brother mo. Yes, Kai. Thank you so much. Pagiging nanay ko, of course, I appreciate lahat ng mga support mula pa noon. Kahit nung nagsisimulang mag-artista pa lang ako, imbis na sumasabay ako sa mga service kasi wala akong kotse during that time. Si Kai, ikaw ang nagpapahiram ng kotse, 'di ba? Parang kala mo di kotse na ako nung nagsisimula pa lang ako, pero kotse mo 'yon. Thank you and up to now, thank you sa pag-alaga mo sa family natin. Yung younger brother mo. Well, AA, nandito ka na sa industriyang ito at alam ko na someday mag-i-improve pa and magsasucceed sa linyang tinatahak mo ngayon. Who knows, baka maging director ka rin someday. I-direct mo ako, ha? Mensahe mo sa lahat? Sa lahat po ng sumusuporta ng pelikulang Pilipino, maraming salamat po. Sana po, tuloy-tuloy lang na magkakasama tayo. Abangan nyo yung mga upcoming at mga present projects na kasama po ako. Tumatakbo na yung senior high. Yes, and ang senior high ay trending at pumipick up na po ang rating. Napakagandang series. Tungkol po ito sa kabataan. Napaka-importante ng mga tinatalakay naming topic. Medyo sensitive lang po. Katulad ng tinatalakay namin dito ang drugs, ang suicide, ang bullying, ang kumbaga wrong parenting. Marami po kayong matututunan at magandang ma-realize natin at mapag-aralan kung ano ba talaga ang dinaramdam o pakiramdam ng mga Gen Z ngayon sa panahong ito dahil parang medyo napaka-complicated ng mga nangyayari. Hindi naman lingid na ang daming nangyayari recently, yung mga suicide na yan. Ako, ang isa po sa pinakamaganda sa senior high, lagi pong merong, reminder kung sino man po yung, may mga problema, may hotline po dyan para sa mental health na makakatulong po sa inyo. Promote or i-plug na dapat nilang abangan aside from senior high kasi tumatakbo na yon? Abangan niyo po yung isang pelikula na natapos namin, The Fisher, directed by Paul Soriano. Napakaganda po niyan. Karma, directed by Albert Langitan. Meron pa po akong ibang mga projects na upcoming, kaya lang hindi ko pa pwedeng banggitin kasi hindi pa po na-finalize at hindi pa nagbibigay ng go signal ang aking mga producers at ang aking network.
So soon, malalaman nyo po yan at magkikita-kita tayo. Meron po ako mga international films na natapos katulad ng pinagkwentuhan namin ni Tita Aster na Japanese film. Shoot po yan dito sa atin, sa Pilipinas. Abangan nyo rin po yan dito. Meron akong isushoot start of 2024 na isang Hollywood film din po sa LA. Wow. So, abangan nyo yan. Sana matuloy. Babanggitin ko lang yung aming resort dyan sa Hala-Hala. Pagka wala po kayong ginagawa, pumasyal kayo doon at mag-relax naman kayo at mag-enjoy. Kaya Private Pool Resort in Hala-Hala, Rizal. So, lagi po ako nandun. Ano-ano tayo doon. Tawagan kita one of these days. Kaya. I'll bring my family over. Yes, anytime. Bigyan mo lang ako ng special discount. Of course, for free. Wow! Sana doon pala tayo nag-shoot, no? Pwede, next time. Next time. Bago kita pasalamatan, anak, please allow me to thank my personal sponsors. Maraming salamat to Pandan Asian Cafe. Thank you so much to Alvin, Dennis, Roland, Chef Tatung, and of course, Carla and Ems. Maraming salamat. Nutritech, thank you so much, Josh De La Luna, Everbelena, Hello Glow, Beauty Derm, Eris Beauty Care, Aficionado by Joel Cruz, Doc Rob's Wellness Supplements. Thank you so much to RNA Events Specialist by Richie Ann, Asia Slashes, Sugar White by Sugar Mercado, Nesta Celia Salon for my hair and makeup, Gandang Rick Reyes, Most View from Japan, Memoy.ph, Silpal Joy Furnitures. Maraming salamat Charles Solano of Solano Hotel, Colorete Clothing by Bebot Santos, Dr. M. Sevilla of Vine Aesthetics, Shinagawa LASIK and Aesthetics Center, Shinagawa Diagnostic and Preventive Care Center. Maraming salamat to Hotbox and of course Romeo Helven, Studio Manila, Tokyo Grill, Tomas Morato, Mesa, Tomas Morato, The Red Meat Shawarma. Maraming salamat, Chef John. At syempre mga kaibigan kayo sa inyong patuloy na pagsubaybay sa TikTok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, mag-like, mag-share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo. Every Friday po yan. And of course, silently, from afar, I do admire this guy. Talagang napakagaling nito. At ang pinaka-importante, napaka-grounded mo pa rin up to now. Napaka-humble pa rin. Thank you. At sana maging inspirasyon din siya. Kasi like, bukod sa kanyang talagang disiplina sa sarili bilang aktor, marunong po siya mag-invest ng perang kinikita niya. Maraming salamat, Tita Aster. At very honored na makakwentuhan ka dito sa show mo. Maraming salamat po. And of course, siguro sa susunod na magkwentuhan tayo, mga international recognition na ang ipagmamalaki natin. Sana po, sana. Thank you, thank you. It will come. With that, mga kaibigan, hanggang sa muli, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. God bless us all. Bye for now.